Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ang ganda po ng topic natin ngayon. Isang hidden power na natutunan ko. Nagpalakas po sa akin na napakatindi. Gamit na gamit ko po sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Applicable sa business, sa investing, kahit ano pa mang bagay sa buhay. Ay grabe po, ang laking tulong. Lalakas po tayong lahat dito. Napaka-importante. Stay tuned. Welcome back! Ayan, ano ba yung hidden power na yan, Kuya John? Parang agimat na applicable sa lahat ng aspeto ng buhay na haharapin natin araw-araw. Ayan, there is a hidden skill, hidden. Hindi po alam ng maraming tao ito. Nabibigyan po tayo ng immense power sa kahit ano pa mang bagay na ating hahawakan at gagawin sa ating buhay. At para ma-appreciate nyo po, no, bibigyan ko po kayo ng isang maiksing story at malamang po yung ibang characters dito ay narinig nyo na po at kilala nyo po. No? Okay, meron pong isang tao, ang pangalan niya po ay si Abu Sabaya. Okay, no, isa po siyang leader po, no, ng isang grupo na may armas po sila, no. Gano'n na lang itago, no. Alam niyo naman po yun, narinig niyo na po si Abu Sabaya. Ngayon may hinostage po siya na si Jeffrey Schilling, no? Si Jeffrey Schilling, hinostage po ni Abu Sabaya at humihingi po ng 10 milyon na ransom dito po sa hinostage po nito bilang kapalit ng buhay po na ito. At pasok po tayo, ano, andito yung hostage, si Jeffrey Schilling, Abu Sabaya, pasok po si Benji, no? Siya po ang contact, siya po yung local po, Pilipino po, no? Dito kasi sa Pilipinas po nangyari to, no? Siya po ang nakakausap po ni Abu Sabaya. Siya po ang local na contact at siya po ang local na negotiator. Ngayon ito po ang nangyari. Okay, meron pong FBI agent sa US po ito. Federal Bureau of Investigation. Narinig nyo na po ito. Mahilig po kayo sa movies, no? Ngayon may isa po silang expert. Super expert po sila pagdating sa negotiation ng mga ganyan mga kidnap for ransom. Ang galing-galing po nitong FBI agent po na to. Marami na po siya napalaya ng mga na kidnap for ransom, no? So, tinuruan niya, kinoach niya itong si Benji kung paano niya kakausapin itong si Abu Sabaya. At ito po ang nangyari, no? So, tinuturuan po niya si Benji, no? Itong superpower na itatopic po natin ngayon. Pero nung umpisa, duda po at hesitant po itong si Benji. Parang ayaw niyang maniwala at ayaw niyang i-apply. Pero later on, pumayag na rin si Benji. In-apply niya lahat ng tinuturo nitong moko na FBI agent na to. In-apply niya. Ano ang result? Ano ang result ng in-apply niya? Itong hidden power na to. They were able to free the hostage. Pinawalan po ni Abu Sabaya yung hostage na wala pong binayad kahit isang sentimo. Imagine that, 10 milyong dolyar ang hinihingi. Wala pong binayad ni Cinco. Pinakawalan po ang kawawang hostage. Ayun ang nangyari po, no? And after the release, hindi pa po tapos ang magandang story po nito. After po na-release yung hostage, no, tinawagan po ni Abu Sabaya si Benji. At parang parang na-appreciate, gusto niya iparamdam kay Benji yung kanyang appreciation na parang gusto niya sabihin na in the future, no, kung magkakaroon ulit ng negotiation ko tayo, no, at may involve si Abu Sabaya, parang gustong sabihin ni Abu Sabaya kay Benji, sa susunod gusto ko ikaw ulit ang kausap ko. Ganun po naging ka-effective at ang laki ng impact na nangyari po sa tao pong ito. Ganun po kagaling ang skill po na pag-uusapan po natin ngayon, no? Ayun, ano po ang ginamit na technique na to? Anong skill po ba ito? This is something very very simple and fundamental na hindi po napapansin ng maraming tao at marami po sa atin wala po nito. Kahit po ako, for the most
of my living life, wala po ako ng skill na to, wala po ako ng power na to. Nung nabasa ko lang po yung ito, na natutunan ko to, dun lang po, lately lang po natutunan ko po ito. Ano po yan? Galing po sa libro na Never Split the Difference by Chris Voss. Si Chris Voss po yung FBI agent po dito na nag-guide po kay Benji, at marami po lesson sa libro po na ito. Isa lang po muna ang itatopic po natin, no? Ano yun? Active listening. Grabe po itong active listening. Huwag po kayong bibitaw. Napakatindi po nitong active listening po na ito. I-share ko po sa inyo 4 na takeaways kung bakit napaka-powerful po ng active listening. Number 1 po na kailangan nyo matutunan. Pagdating po sa argumento, may kausap ka, no? May business dealings ka o may argumento ka, kahit ano man may kausap ka, hindi po laging logical ang ang pagaganahin po natin. Most of the time, lalo na po pag argument, logical arguments don't work. Hindi po gumagana ang logic. Pag nasa arguments po kasi tayo, anong ginagawa natin? Puro logic tayo ng logic, no? Pinipilit natin. Itong kausap natin, iba ang pananaw. Tayo, iba pananaw natin. Pinipilit natin. Naghahanap tayo ng proof para sabihin natin sa kausap natin na mali ka. Tama ako kasi ito ang logic. Ito. Mali ka. Ito ang proof. Mali ka. Tama ako. Ay nako, wala pong nagkakasundo sa ganito pong usapan. Nakakita na po ba kayo na magkaiba yung relihiyon, magkaiba yung religion, nagdebate? O kaya magkaiba yung political views, nagdebate. Tapos sa kaduluduluhan, pag debate nilang ganun, nagkasundo. Hindi po nangyayari po yan. Karamihan po dyan, if not all, nagkakainisan lang po yan, nagkakagalitan, nag-aaway, nagsusuntukan pa, minsan nagbabarilan pa, okay? Ayan, kasi po ganito po yan no? Kahit magpitpitan po tayo ng kamay, wala pong magpapatalo sa arguments, kasi ang arguments ay hindi po logical, emotion po ang arguments, puso po ang pinagagana po dito, hindi po utak. Ano ba iniisip mong outcome pag nakipagtalo ka at puro logic ang sinasabi mo? Ano iniisip mong magiging outcome? Sasabihin ng kausap mo, ay oo nga, tama ka. Mali pala ako, buti na lang sinabi mo. Tanga-tanga pala tong presidente na sinusuportahan ko. Tanga-tanga pala tong si presidente na sinusuportahan ko. Mas maganda pala yung presidente mo. Hindi po mangyayari po yan. Wala po magpapatalo. Kahit na anong logic ang itapat mo, i-ignore po yan. Puso po ang gumagalaw, ang kumikilos po pagdating po sa argument, sa maganyang usapan. So, pigilan na po natin ang gumamit ng logic. Detrimental po yan. Sometimes minsan may kausap ka, hindi pa tapos magsalita yung kausap mo. Hindi pa siya tapos magsalita. Isip ka na ng isip, ano yung isusunod mo, ano yung isasagot mo, hindi mo pinakikinggan sinasabi niya. Naghahanap ka na agad na ika-counter mo. Hinaabangan mo na ng tuldukan yung sinasabi niya kasi bibira ka to, titira ka na ng gano'n, no? Hindi tayo nakikinig. Ayan. Number 2 takeaway po, no? We crave the need to be understood. Ito po ang hindi po naiintindihan na maraming tao na pinaliwanag po talaga ni Chris Voss, no? We crave the need to be understood. Ang gusto po natin bilang tao, maintindihan po tayo. Hindi po logic or advice ang kailangan po natin. Minsan kahit may problema po tayo, no? Minsan may problema tayo, lalapit tayo sa kaibigan natin, sa barkada natin, sa pastor natin, sa pare o kung sino man, no? Minsan hindi po advice ang hinihingi natin, ang kailangan po natin, no? Ang number 1 needs po natin, hindi po yan. Ang number 1 po talaga na kailangan po natin ay maintindihan po tayo. Yun talaga ang gustong-gusto po natin na ma-achieve po pag may kausap po tayo. Gusto natin na maintindihan po tayo. Kasi na-frustrate po tayo sa arguments. Kasi yung kausap natin, banat ng banat. Hindi naman tayo iniintindi kung ano sinasabi natin. Basta binabanatan tayo na binabanatan, tira ng tira sa mukha natin, no? Kahit na may problema tayo, kwento tayo. Kung ano, nauuna na yung advice, hindi alam kung ano yung buong kwento. Pinaliliguan ka ng advice, no? Mga judgment, mga kung ano-ano. Hindi naman gano'n, nakaka-frustrate po. But the moment po, the moment na naramdaman natin na pinakinggan tayo ng kausap natin,
At naramdaman natin, naiintindihan niya yung position natin. Sa ano yung kinalalagyan natin, ano yung sitwasyon natin ng buong details sa talagang inunawa niya at inintindi niya. Nagga-guards down po tayo. Nawawala po yung guard natin. Nawawala po yung inis natin. Nawawala po talaga yung ganun, no, yung defense natin nawawala. Nakakaramdam tayo ng kagaanan. At ina-accept natin ang reality na bilang po magkakaibang tao, we can agree to disagree. Nagiging open po tayo. Nagiging open po tayo sa isa't isa. Nawawala yung hatred natin sa kausap natin, yung inis natin, no? Na kahit magkaiba tayo ng pananaw, nawawala yung inis natin sa kanya. O sige, kasi inintindi ka eh. And nag-uumpisa tuloy tayo, napakinggan din sila. Kasi pinakinggan din na tayo, at in return, pakikinggan din natin sila. Nawawala yung deadlock. Nawawala yung deadlock. Ito ang nangyari po kay Abu Sabaya, kasi may mga sama ng loob na sinasabi si Abu Sabaya dito kay Benji. Buti na lang si Benji ang nakausap niya, kasi kung hindi ibang tao, edi tinaltalan ng ibang tao si Abu Sabaya. Tinaltalan ng tanong kung ano-anong pinagsasabi. Edi wala po narating po ito, baka hindi po maganda ang naging kahinatnan, no? Pero geto po ang nangyari kay Benji at kay Abu Sabaya. Kasi in the end, ang ginawa ni Benji, pinakinggan lang si Abu Sabaya. Kinabisado niya. Ano ba talaga ang nasa utak ni Abu Sabaya? Ano ba yung nasa loob niya? Ano ba yung hinanakit niya? Ano ba yung point of view niya? Yung inintindi niya ng buo. Tapos inulit niya, sinamarize niya pabalik kay Abu Sabaya. Ito ba ang nararamdaman mo? Ito ba ang sitwasyon mo? Ito ba ang pinanggagalingan mo? Ito ba ang mga nangyari sa'yo? Kaya ganito ang kinahinatnan natin? Ito ba? Ayun. At nung naramdaman po ni Abu Sabaya na pinakinggan siya ni Benji at nauunawaan siya ni Benji, no? Abu Sabaya felt good, no? And naramdaman ni Abu Sabaya na nirespeto siya ng tao na kausap niya at na-satisfy po ang needs niya. Ano ang naging reward ng outcome po ng pangyayari pong ito? Sinet free po yung hostage, buhay ang hostage at hindi po nasaktan at wala pong binayaran. Ayan po, no? Number 3 na po tayo. The one who listen dominates the conversation. Ayan, marami pong hindi nakakaintindi po nito, no? Sa unang tingin kasi, kung sino yung madaldal, no? Pag nag-uusap kayong ganun, nag-aargumento kayo, kaya nag-uusap lang kayo, may business meeting kayo, no? Minsan, akala mo yung madaldal siya ang dominante. Pero hindi po. Hindi po. Sa long run, hindi po yan ang dominante, yung madaldal. Hindi po yan. Kasi po, yung nakikinig po, although hindi siya dumadaldalo, hindi siya masyadong nagbabatin, pero nakikinig siya. Habang nakikinig siya, sagap siya ng sagap ng information tungkol sa kausap niya. Yung kausap niya, labas ng baraha. Itong isa, basa ng baraha. Alam niya ngayon yung baraha nung kausap niya. Pero yung kausap niya walang kaalam-alam sa kanya kung ano yung baraha niya. Kumbaga sa puso'y talo. Matatalo po talaga yung daldal ng daldal, no? Kasi imagine, no, if nasa business meeting ka tapos nakikinig ka, malalaman mo talaga ang lahat ng angle na tinitingnan ng kausap mo, no? Ayan. So in the end, magagamit mo yung knowledge na yan na na-accumulate mo to get a better deal. Kaya sinasabi ko po sa iyo, nagagamit po ito sa business at sa kahit anong bagay sa ating buhay, no? When you listen to other people, you can collect information and later on use them to your advantage. Ganyan po kaimportante ang active listening. Number 4 na po tayo, no? Last na po ito, no? You win in life. Panalo ka when you start to listen. Ayan, no? Ma-amaze po kayo, guys. Kasi nung natutunan ko po ito, dun ko po na-realize, no, kung gaano po tayo karami talaga na hindi po aware dito, na konting-konti lang po talaga ang tao na gustong makinig. And if you have this skill, may superpower ka, may advantage ka sa maraming tao, no? So ang ma-advise po sa ating lahat, no, start. Saan tayo mag-start? Mag-practice tayo. Paano kung magpa-practice? Start mo sa puso mo, magkaroon ka ng desire na makinig ka sa ibang tao. I-desire mo talaga, i-desire mo, ilagay mo sa puso mo, makikinig ako, hindi ako dadaldal, makikinig ako. So isisiper mo muna yung bibig mo. Practicein mo, lagi mo isisiper yung bibig mo. Huwag ka kagad bigay ng opinion, huwag ka kagad bigay ng advice, huwag ka agad bigay ng argument. Siper muna.
intindihin mo ang lahat ng sinasabi ng kausap mo sa'yo. Pakinggan mo, intindihin mo, no? At pag hindi mo naiintindihan, no, halimbawa may pinapaliwanag siya, i-clarify mo na i-clarify. Ay, ano ibig sabihin niya? Ganito ba o ganito? Ganun ba o ganyan? I-clarify mo, magtanong ka kung hindi maliwanag para maging maliwanag po sa'yo, no? O mag-ipa-elaborate mo. Sabi mo, hindi ganun kalinaw eh. Ano mo pa, explain mo pa further pa, no? At magbigay ka pa ng example. Ganun po ang gawin po natin, no? At sa pakikinig at clarify natin, maintindihan din natin yan. Sa dulo po, isummarize po natin ng buong buo yung point of view ng kausap natin. At itanong po natin sa kausap natin kung accurate ba ang ating pagkakaunawa sa kanya pong sitwasyon o sa kanyang sinasabi. Humingi po tayo ng feedback at kung may correction, i-resummarize po natin ulit hanggang madali po natin ng tama at maunawaan talaga natin at ma-explain natin sila sa kanilang maayos. Ang goal po natin, mas ma-articulate pa natin ang point of view niya better than the kausap mo. Kahit po si Charlie Munger, tinuturo po ito. Huwag ka pong pupunta sa argument na hindi mo kabisado ang argument ng kausap mo. Dapat mas ma-articulate mo pa better than dun sa kausap mo. Ayan. And you will have power over other people. Ang taong daldal ng daldal po, ang masyadong madaldal po na tao po at hindi po nakikinig, no? Sobrang big turn off po yan, sa totoo lang po. Turn off po talaga yung daldal ng daldal at walang panahon na pakinggan ka. Ay grabe po, halos ayaw mong kausap ng ganyang tao. Minsan gusto mo sampalin na laging ganyan. Wala ka sinasabi, dinadadaan ka na dinadadaan, naliligo ka na ng laway. Wala naman naiintindihan sa point of view mo na nakaka-turn off, no? But if you listen, mahuhulog po ang loob ng tao sa atin. Mahuhulog po ang loob nila sa atin, no? Kasi po, may joy po. Masaya po, maganda po ang pakiramdam na pinakikinggan ka at iniintindi ka kung saan ka nanggagaling. Kaya pag yan po ang ginagawa natin, yung mga tao po matutuwa po sa atin. Kasi nakakaramdam sila ng joy kasi bawat sinasabi nila iniintindi mo, hindi ka nagpapas ng judgment, hindi ka kagad nagbibigay ng yung advice. Minsan judgment yan, akala mo nagbibigay ka ng advice. Advice minsan, minsan masakit po yan pakinggan. Minsan mas maganda makinig ka na lang eh. Makinig ka na lang, yun po, no? Ayan, naintindihan saan ka nanggagaling at natututo ka, marami ka natututunan. Pag nakikinig ka, you will learn a lot. Marami ka nakukuhang information na useful in the present and in the future. Super big advantage po in this competitive world. Guys, 8 billion mahigit na po ang tao sa buong mundo. At karamihan po dyan hindi nakikinig sa kausap po nila. At kung ikaw matututo ka ng active listening, mag-i-stand out ka at malaki pong magiging epekto sa buhay po natin. Ako po, gamit ko po ito lalo na sa love life. Ay, nadali mo Kuya John. Sa love life po talaga, gamit po itong sa love life po, no? Ayan. And guys, super hirap po ang skill na to. Sobrang hirap po na tumahimik. Ang hirap po yan. May kausap ka, tapos tatahimik ka lang. Tapos makikinig, ang hirap po kasi natural instinct po natin, dumaldal. Yung po talaga instinct natin at makipag-argument at birahin ng point of view natin. Ang hirap po napigilan ng ating natural instinct. Ang hirap pong makinig, ang hirap pong tumahimik. Pero I guarantee you guys, it is so much worth it, no? Maganda po talaga, so much worth it, no? So, I encourage you all guys to start practicing. Ayun lang po, no? Mas mapapamahal ka po kasi kung ikaw po naging ugali mo na maging active listener ka, mas mapapamahal ka po sa partner mo, sa jowa mo, sa asawa mo, sa loved ones mo, mas mapapamahal ka sa kanila, sa mga kaibigan mo, colleagues mo, kasama mo sa trabaho, o may business partner ka, mas mapapamahal ka po sa kanila kung nandun po ang sa ating skill ng active listening. Ayun lang po, katuwaan lang po natin to. This is just for general education and entertainment purposes po, no? Like, subscribe, share, notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. Happy investing. God bless you all guys. To God be the glory. Bye-bye.